Magastos Island pala ang tawag nila dito. At ngayon ko lang naiintindihan kung bakit. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, buti na lang aware ako na every birth month ko, maganda talaga ang panahon at off-peak. At syempre, discounted rates tayo mga Kamarichef. So isa-isahin natin mga gastos for today. So welcome to day 2 of our Boracay tour. So we rented the boat with a tour guide named Chris for 5,500 pesos. First stop mga Kamarichef is magsusnorkeling tayo. Kapag hindi ka magaling kumuha ng picture, umasa ka na lang talaga sa talent ng mga bangkero kasi ibang level ang skills nila. The boat is private na, wala kaming ibang kasabay, tsaka malaki yung bangka. We stayed there for about an hour and a half. And then, dinaanan namin ang Crocodile Island. Tapos, papunta na kami dito sa Crystal Cove. Sa Crystal Cove, mayroong entrance fee na 300 per person. So, I paid 2,100 pesos para pagurin ang sarili sa pag-akyat at pagbaba ng bundok. Charot! Uy, nakakapagod siya. So, if you have asthma like me, dapat dala mo yung spray mo. So yun, in fairness, kinaya naman ng mama ko. Ito ang tour guide natin, si Chris. Matagal na siyang kilala ng aking friend. And sobrang trustworthy. Nag-human drone pa sila. Pasensya na kung magulo yung shot kasi sabi namin wag na. Tapos ito ko, habang naglalakad kami paakyat, akala ko aquarium. Alam mo, sobrahan ka na sa aquascaping. Here in Crystal Cove, you're going to visit dalawang kuweba. So, Cave 1 and Cave 2 or Cove 1, Cove 2. Sobrang arte ng dalawang dalaginding ko. Palobat na yung phone ko. Kaya, hindi ko na rin na-picturean or na-videohan. We went to Puka Beach. Tapos, nag-crystal kayak din sila. Tapos, when we went to Puka Beach, gumastos ako ng mga around 2,000 plus pesos for the food. So, importante mag-meet up kayo ng maaga ni Chris or ng tour guide ninyo kasi maalon na pabalik kapag pasado 5 p.m. Dangerous na. Kaya maaga kami umalis, tapos maaga rin kami bumalik. You can also bring your life vest if gusto ninyo maglangoy-langoy sa cave. Buti na lang na pag-swimming lessons ko yung mga anak ko, so at least kaya nila maglangoy-langoy. We're supposed to go helmet diving, kaso tinamad na kami kasi nga, yun nga, there's only so much we can do. So ayan, may Kamarichef. Actually, ang daming mga Kamarichef dito sa Boracay, nakakatuwa. So overall for this day tour, I spent around 12,000. Dala na dun yung mga entrance fee, yung food, at saka yung boat ride. Tapos nag-tip na rin ako. Tignan nyo naman yung picture ko, diba? Huwag na tayo maglokohan at linlangan. Hindi naman ako ganyan kapayat. Pero ang galing nila kumuha, diba? And so after namin nga dito, pumunta kami ng Puka Beach, tapos nag-lunch kami, tapos nag-crystal boat, tapos di na kami nag-helmet diving, and then we went back sa hotel. After sa hotel, nag-freshen up lang kami and then prepare for dinner. Now, we wanted sabaw, pero we did not want to spend that much kasi pag umikot ka pa ng D-Mall, gagastos ka pa eh. So, I discovered this, si Hanoi Pho. Napanood ko lang to sa isang vlog kasi naghahanap kami ng sabaw. Nagsisilang ako konti kasi large yung kinuha ko, hindi ko naman pala kaya. So, dapat small lang. Total bill namin dito, 3,000 plus for a family of 7. Masarap yung Vietnamese spring rolls nila. After namin kumain dito, naglakad na kami papuntang D-Mall. Para bang ginutom ko maghapon yung mga anak ko at nagpabili pa ng Halo or Halo Mango. Namamahalan ako dito. Pero kasi, masaya yung mga anak ko. So, ayun na yun. Iyak na lang tayo. Tapos, alam mo yun, 750 agad. Alam mo yun, yung parang yung 1,000 mo, bilis maubos. Kaya feeling ko talagang sunod nito, yung ending talaga natin dito, mag-a-undox na tayo. So, ayun mga Kamarichef, pag pupunta kayo ng Boracay, magbaon kayo ng maraming skills sa pagtitipid, mag-research, at higit sa lahat, i-accept mo na ang destiny mo. Yung destiny mo ay mag-undox. Lang yan, ang mahal pala dito. So, I will be uploading more vlogs tomorrow. Ayun lang, bye-bye!